Great day malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang bigay ng good vibes, kaalaman about sa pangkalusugan. Yan. At kung tayo po ay laging nakasubaybay sa social media, siguro naman walang hindi nakapanood sa trending na mensahe ni Dr. Willie Ong. Ayan, nakakalungkot bakit po ganun ang nangyari sa kanya. Kaya mga kamalayang puso, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga basher. Joke. Hindi. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kamalayang puso ay tungkol sa nagiging dahilan nga ba ang stress para magkasakit ng cancer. O nagiging dahilan nga ba ang stress? Dahil yun po yung naging mensahe ni Dr. Willie Ong sa kanyang pahayag na na-stress siya dahil sa kanyang mga basher, kaya lumabas ang kanyang sakit na dinadanas ngayon. Ito yung cancer. Marami pong uri ng cancer, pero general term, cancer po yung pag-uusapan natin. Okay. Cancer yung sinabi po ni Dr. Willie Ong. Tayo po ay may nakalap na tungkol sa tatalakayin natin ngayon, yung stress, kung nagiging dahilan nga ba. Ayan, simulan natin mga kamalayang puso ang ating usapan. Walang direktang katibayan na nagsasabi na ang stress ay nagdudulot ng kanser. Gayunpaman, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang stress ay maaaring makaapekto sa immune system ng isang tao, na maaaring magpalala ng mga kondisyon kabilang na ang kanser. Yun naman pala mga kamalayang puso. Isa lang na faktor, ang stress, pwede tayong magka-cancer. Bakit? Ang immune system ay natural na depensa ng katawan laban sa mga infeksyon at sakit. Ayun. Ang immune system kasi, ito yung internal doctors ng ating katawan. Siya yung lumalaban sa iba't ibang uri ng sakit na tumatama sa ating katawan. Pag mababa ang ating immune system, automatic yun mga kamalayang puso, dadapuan tayo ng sakit. Yan, ngayon alam nyo na kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Ibig sabihin, humihina ang ating immune system. Kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng stress, ang kanilang immune system ay maaaring humina, na ginagawang mas madaling kapitan ng mga sakit. Ayun. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpakita na ang stress ay maaaring makatulong sa pag-unlad ng kanser sa pamamagitan ng mga pagpapahina ng immune system. Number 1 po yun. Ang stress ay maaaring magpahina ng immune system na ginagawang mas madaling kapitan ng mga sakit. Mataas na pamamaga. Ang stress ay maaaring magdulot ng pamamaga ng katawan na maaaring mag-ambag sa pag-unlad ng cancer. Ano pala yun? Stress pala nakakapamaga, kasi pag kulang ka sa tulog, maaaring mamaga yung mata natin. Parang naranasan nga natin minsan yan pag hindi tayo makatulog. Pagbabago ng mga antas ng hormones. Ang stress ay maaaring makaapekto sa mga antas ng hormone ng
ng katawan na maaaring mag-ambag sa pag-unlad ng cancer. Yun. Grabe pala ang epekto ng stress, mga kamalayang puso. Mahalagang tandaan na ang stress ay hindi ang tanging sakit na maaaring magdulot ng kanser. Ang iba pang mga kadahilanan tulad ng genetikang o yung parang minamana, paninigarilyo, pagkonsumo ng alkohol, yung pag-iinom, ay maaari ring mag-ambag sa pag-unlad ng sakit. Kung ikaw ay nababahala tungkol sa stress at ang panganib ng cancer, mahalagang makipag-usap sa iyong doktor o sa mga specialist, mga kamalayang puso. Maaari silang magbigay sa iyo ng payo at suporta upang makatulong na pamahalaan ang iyong stress at bawasan ang inyong panganib sakit na ito. Mga kamalayang puso, ang stress ay tunay na nagpapahirap sa atin. Kaya be happy. Kahit sobrang dami ng ating mga problema, kailangan nating tumawag sa ating Panginoon. Yun lang ang tanging magiging sagot para po tayo ay gabayan ng banal na espiritu sa ating mga dinadalang problema. Walang taong walang problema. Tandaan niyo yan, mga kamalayang puso. Walang taong hindi nangangailangan para masolve ang problema. Vice versa yan. Kung mayroon kang problema, huwag mong sarilinin. Kumbaga, i-share mo. Malay mo yung problema mo na yon, yung nabigyan mo ng doon sa taong nag-share ka ng iyong problema, ay mayroon na siyang experience para ma-solve yung ganong problema. Ay ibig sabihin ng mga kamalayang puso, may sagot na agad. Yung pag-share mo ng iyong problema, ay mayroon na agad ikaw ginawang solusyon. Pero mga kamalayang puso, ingat din po tayo sa pag-share natin ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Kasi baka yung may share po natin, makausap po natin, ay chismosa sa kanto. Kaya mas mainam, pag mayroong problema, i-share sa pamilya, sa anak, sa magulang, sa kapatid. Dahil ang lahat ng problema, mga kamalayang puso, ay kayang solusyonan kapag ang pamilya ay nag-uusap. Kaya kung ikaw ay stress, alam mo na ang dapat mong gawin. Okay, sana mayroon po tayong natutunan sa ating munting sharing, at maraming salamat sa mga sumusubaybay at nanonood ng aking channel, ng aking mga sinasabi. Iwan ko kung nagugustuhan nyo yung sinasabi ko. Kung nagugustuhan nyo, comment naman po kayo, mga kamalayang puso. Hanggang sa muli, bye bye.